Yakap ng Magulang Movement, ipinalawagan ang mabilis na pagsibak sa Kamara kay Franz Castro. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Paul Montebon. Kapartner Paul! Dahil sa hatol na guilty ng korte laban kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo, posibleng hindi na makatakbo ang mga ito para sa ambisyong magsenador sa 2025 midterm elections. Sa pulong balitaan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, sinabi ni Department of Justice spokesperson Attorney Mico Clavano, mabigat ang hatol ng korte laban kina Castro, Ocampo at 11 iba pa sa kasong child abuse. Giit ni Clavano, malinaw kasi ang isinasaad ng Omnibus Election Code laban sa sinumang mahatulan ng korte. Nakasaad kasi sa nasabing batas na sinumang mahatulan sa anumang uri ng kaso ay diskwalipikado ng humawak ng alinmang posisyon sa pamahalaan, lalo na kung ang kaso ay may kinalaman sa tinatawag na moral turpitude. As long as a person has been finally convicted of a crime involving moral turpitude, disqualified po siya. Ngayon po, ang susunod siguro na tanong, ano po yung mga crimes na moral turpitude? Ito po yung mga acts it involves acts that are inherently wrong. Posibleng hindi rin pagbigyan ng korte ang convicted na si Franz Castro at Satur Ocampo dahil na rin sa malakas ang ebidensyang nagdiriin sa kanila rito. Bail is a matter of right pag hindi pa siya convicted. Ngayon po, meron na tayong decision na proven guilty na po nga talaga si former Congressman Satur Ocampo at si Representative Franz Castro. Now it becomes discretionary upon the court to afford bail. Samantala, kasunod ang hatol kina Castro, Ocampo at 11 iba pa, balak ngayon ng anti-communist group na Yakap ng Magulang Movement na dumulog sa mga kinauukulang ahensya kasama na ang mababang kapulungan ng Kongreso para ipanawagan ang mabilis na pagsibak kay Castro bilang kongresista. Pinag-uusapan po namin at kung ano po yung pinakamagandang pwede namin gawin, kung kailangan naming pumunta sa Congress or kung saan pong tamang ahensya para po mag-apela na matanggal po si Franz Castro. Hindi anya na dapat na magtagal pa sa pwesto si Castro, lalo na ang makakuha ng suporta para sa ambisyon nitong magsenador sa bansa. At sana po mapabilis pa po yung iba pa pong kaso ng ating mga nagsampa ng kaso ng sa ganon. Mag-e-eleksyon na po Nakakatakot po, especially sa Kabataan Party List na magkaroon pa sila ng pagkakataon na tumakbo uli. Yun po yung gagawin namin, sir. Baka magsulat po kami ng letter sa Congress para po mapatanggal po ito si Franz Castro. Matatandaan, nag-ugat ang kaso kina convicted Franz Castro at Satur Ocampo sa iligal na pagtangay ng mga minor de edad sa Talaingod, Davao del Norte noong 2018 para isailalim sa indoktrinasyon sa kilusang komunista. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Samantala, DA nagbabala sa mga nagmamanipula sa presyo ng manok sa merkado. Ang detalye mula kay Kapartner Sheena Toro. Kapartner Sheena! Malayo na sa reasonabling presyo ang bentahan ng karning manok ngayon sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ito ang sinabi ng United Broiler Raisers Association o UBRA matapos makatanggap ng reklamo. Kinumpirma rin ng Department of Agriculture na nananatiling mataas ang presyo ng manok sa merkado, partikular na sa Muñoz Market na naglalaro sa 250 pesos kada kilo. Pero kung pagbabasehan daw ang presuhan sa farm gate nito, ay di hamak na mababa lamang. Yung 250 is mataas kumpara dun sa prevailing market. Prevailing farm gate prices nila ngayon, yung regular size is sa Tarlac, Pangasinan is 140, ang Batangas is 138, ang average regular size is 139. So normally, ang patong dito is between 50 to 70 pesos papunta sa palengke. So, tama lang yung presyo na 200, 210. So, 250 is really too much. Aminado ang DA na mayroong nananamantala sa presyo sa manok, partikular sa Muñoz Market kung saan mataas ang presyo sa kada kilo.
nananamantala. Kaya tututukan namin itong palengke na ito. Sabihan na naman itong news where they are selling at 250. In some areas, we're also monitoring din na tumataas yung farm gate, especially Visayas and Mindanao. Patong-patong na kaso ang maaring kaharapin ng mga nananamantala sa presyo ng produktong agrikultural. Marami anyang kailangang bantayan, kabilang na ang mga retailer at maging mga trader na nagbabagsak ng karning manok sa naturang palengke. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Sa iba pang mga balita, presidential dialogue sa pagitan ng labor groups patuloy na ipinapanawagan kay PBBM ang detalye. Mula kay Kabar Cherry Light, Kabar Cherry! Mahalaga para sa labor groups gaya ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na magkaroon ng presidential dialogue para pag-usapan ang mga kinahaharap na mga labor issue sa bansa. Para sa TUCP, ni minsan ay hindi pa nagawang makipagpulong ni Marcos Jr. sa labor group para talakayin ang mga problema na may kinalaman sa sektor ng paggawa. Kabilang anila dito ang wage increase at pananatili ng Pilipinas na kabilang sa 10 worst countries for workers at marami pang iba. Kung ikukumpara nga raw sa mga nagdaang administrasyon, tuwing araw ng paggawa ay may pagkakataon ng grupo sa isang presidential dialogue. It gives you a sense, maski si Mary Kay Carlson sa mga pag-uusap namin, she has mentioned that she has mentioned to the President that labor is seeking a meeting, etc., etc. Nagpadala na kami siguro ng 6 letters to the President and Deputy Speaker na kami na nakipag-usap kay Pangulo noong Mayo 1. Hanggang ngayon, hindi niya hinaharap. Nandyan pa rin ho yung aming panawagan, yung kagustuhan ho ng labor sector na makapagpulong kay Pangulong Marcos. Kagaya rin ho ng mga nakaraang administrasyon, especially every Labor Day po, may pulong sa ating Pangulo pang madiscuss ho namin kasi napakarami na ho yung issue ng labor sector kinakarap. Pangunahin ho dyan yung sahod, pero nandyan din ho yung mga iba pang labor rights violations. Isa rin sa mga alalahanin ng grupo na pagtuunan ng pansin ng kasalukuyang administrasyon na ang hinihinging investment o mga mamumuhunan na papasok sa Pilipinas ay magiging exporters patungong European Union at sa mga merkado ng Estados Unidos. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng mas disenteng trabaho ang mga Pilipino. Ang pinag-uusapan natin dito is free trade agreements, EU GSP at US GSP, yung General System of Preferences. Yung sa EU, that's about 3,500 product lines. Roma, tires, rubber shoes, garments, leatherware, electronics. Sa US naman, that's about 6,000 product lines. That represents hundreds of thousands of decent jobs. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNI News. Dagdag pang balita, PBBM bigong na mapabuti ang estado ng Pinas. Ayon sa isang geopolitical analyst, ang detalye mula kay Kapar Valdivina Gracia. Kaparval. Halos dumoble ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing dapat tugunan ng kasalukuyang administrasyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo o inflation. Sa June 17 to 24, 2024 survey ng Pulse Asia, nangunguna ang pagkontrol sa inflation sa mga national concerns na dapat aksyonan agad ni Bongbong Marcos Jr. At ito ay may 72%. Ang naturang porsyento ay higit namang mas mataas kumpara noong Setyembre ng 2021 sa ilalim ng Duterte administration na mayroon namang 41% at kasagsagan pa ito ng pananalasa ng COVID-19 pandemic. Ayon naman sa geopolitical analyst na si Professor Ana Malindog-Uy, ang mataas sa porsyento sa inflation ay patunay na lumala ang estado ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration. So anong ibig sabihin nito? Yung state of condition ng bansa in the last 2 years na nanungkulan si Pangulong BBM parang hindi nag-improve at nag-worsen pa. Kasi look, inflation 72% out of 100% na na-survey ha. Ang laki niyan, ang taas niyan, that's way beyond 50. Bukod dito, lumalabas rin na may problema ang bansa sa usapin ng ekonomiya. Pag sinabi mo kasing inflation, may problema ka sa ekonomiya.
Ibig sabihin, yung mga basic necessities, yung basic goods mo, mahal. Kaso, mahal sila pero hindi makakope up ang ating mga kababayan kasi ang sweldo mo hindi naman tumataas. Taliwasin aniya ang mga nangyayari ngayon sa inaasahan ng publiko noong panahon ng kampanya. Natin ang iniisip kasi natin during the election na, yun nga, mag-i-improve at ang mga promises matutupad. Pero ang nangyayari ngayon, kabaliktaran. Kasi ang lahat ng nasa urgent national concerns ng mga Pinoy sa Pulse Asia Survey June 17 to 24, 2024, these are basic issues. Na basic issues ng bayan. These are services basic services. At saka ito yung mga, like for example, peace and order. Basic yan sa isang society. Na ibig sabihin, sa panahon ni BBM, hindi na-address at tumataas. Kaugnay nito, tanong ni Malindog Uy sa administrasyon, anong gagawin nito upang tugunan ang mga concern ng taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivina Gracia. SMNI News. Report kaugnay sa paghahanap kay Mayor Go, agad nang sinumiti ng NBI sa Senado. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kamar June Samson. Kamar June. Muli, nangako ang pamunuan ng National Bureau of Investigation na agad silang magsusumite ng report sa Senado kaugnay sa ginagawa nilang paghahanap kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ipinaliwanag ni NBI Director Jaime Santiago na wala pa naman silang natanggap na formal na kahilingan mula sa Senado para hanapin ang alkalde. Gayunman ay nagkusa na anya silang tumulong sa OSA o sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado para mahanap ang alkalde. Sinabi ni Santiago na agad niyang inatasan ng kanyang mga tauhan sa Region 3 na mangalap ng mga impormasyon sa posibleng lugar ni Mayor Go. Si Go ay pinatawag ng cite in contempt kaya na-issue ng warrant of arrest ng Senado dahil sa patuloy na pagtanggi na sumipot sa Senate hearing kaugnay sa illegal na operasyon ng Pogo sa kanyang munisipalidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa balita. Dagdag pambalita, pahayag ng isang mababatas na kulang sa maturity si BP Sara. Kinontra ng isang political strategist. Ang detalye mula kay Kamar Creslin Catarong. Kamar Creslin. Karapatan ng mga nahalal tulad ni Vice President Sara Duterte kung dadalo o hindi sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang sinabi ng isang political strategist na si Malu Tiquia sa isang eksklusibong panayam sa programang Makialam sa DZAR Sunshine Radio. Malian niya na husgahan ang Vice Presidente at sabing wala siyang karapatan na gawin ito. Dagdag pa ni Tiquia, kung hindi dadalo si VP Sara ay marapat lamang na respetuhin ang desisyon nito. Patuloy pa rin ang political strategist na hindi ito ang unang pagkakataon sa Pilipinas na hindi dadalo ng SONA ang isang vice-presidente. Hindi lang naman first time yan eh. Nangyari yan nung panahon ni Vice President Day Laurel. Nung hindi na sila magkaibigan ni President Cory Aquino, minabuti ni Vice Presidente na wag umattend. Hindi siya tinanong. Respeto siya. Dahil alam ng tao kung ano nangyayari. O flashback tayo ngayon, hindi ba alam ng tao kung ano nangyayari ngayon? Hindi ba, alam nga naman pumunta siya doon at ningiti siya at makikipagplastikan siya? Kaya naman, apela ni Tiquia sa mga kongresista na umunoy iniipit ang vice-presidente, irespeto ang pasyang hindi pagdalo ni VP Sara sa SONA. Kinontra naman ni Tiquia ang pahayag ng isang mambabatas matapos sabihin na ang naging statement ni VP Sara ay nagpapakita ng kakulangan daw ng maturity. Una nang sinabi ng vice-presidente na itinatalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Iko-correct ko lang, it is not the sign of maturity if you do not attend the SONA. Isa kasing kongresista sinabi na anong klaseng liderato daw yan, hindi ba mature na leader yung ganon. Alam mo nyo, ang basihan ng maturity na sa aksyon na ginagawa sa mga problema ng ating bansa. Wala ho yan sa salita. Nagbigay naman ng kanyang sariling pananaw si Tiquia kung bakit nayanig o naging malaking impact sa karamihan ang pahayag ni VP Sara na designated survivor. Siguro nagulat sila. Yung designated survivor, pwedeng ilang interpretasyon yan. Pwedeng a joke. Diba? Second, it could be a sarcasm from her part. Third, she wanted just to say
talaga namang survivor siya ng 2 taon. Designated siya dahil 32 million ang bumoto sa kanya. So anong mali doon? Samantala, inihayag ni Presidential Communications Office Secretary Chiloy Grafil na nakatutok ngayon si Marcos Jr. sa pagsasapinal ng kanyang SONA sa Lunes, ika-22 ng Hulyo ngayong taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Creseline Catarong, SMNI News. Samantala, Speaker Romualdez dapat bantayan sa na magiging aksyon versus Franz Castro matapos sa tulang guilty. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapatid Franco Baranda. Kapatid Franco. Dapat ang batas walang pinapaboran, no? Dapat patas lang. Malaking hamon sa pamumuno ni Martin Romualdez ang hatol na guilty ng korte kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro dahil sa kasong child abuse. Ayon kay political strategist Malu Tiquilla, dapat nabantayan ang magiging aksyon ni Romualdez kay Castro, partikular na kung tatanggalin ba ito bilang miyembro ng Kamara. Matatanda ang tinanggal ng mababang kapulungan ng Kongreso si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. bilang miyembro nito matapos itong idiin sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at sa ilang iba pa noong buwan ng Marso ng nakaraang taon. Yung kay Congressman Teves kahit on appeal kaagad inalis nila sa pwesto. So again, papasok na naman dyan yung ethical standards, no? Mukhang itong administrasyon na ito, sineset aside hindi lang ethical standards, pati ang accountability at transparency. So magiging test yan sa liderato ng House of Representatives kung aalsin si Congresswoman what's her name? Castro. Aniya, malaki ang naging papel ni Castro sa budget deliberation noong nakaraang taon kung saan isa ito sa kumwestiyon sa hiling na budget ng Office of the Vice President at ng Department of Education para ngayong taon. Dahil dito, malaki daw ang posibilidad na hindi tanggalin sa pwesto ni Romualdez si Castro. Kaya panawagan ni Tiquilla sa publiko, hamunin si Castro na kusang lisanin ng Kamara. Dapat hamon ng taong bayan yan. Magkaroon ka ng ethical moorings, no? Yung standard by which you will be judged. Hindi porke hindi ka aalsin ni speaker, okay lang. Naniniwala naman si Tiquilla na hahatulan ng taong bayan si Romualdez sa magiging pagtrato nito kay Castro na isang makakaliwang mambabatas at kailan may hindi tumuligsa sa mga krimeng ginagawa ng CBP, NP, NDF. Makikita natin na critical, doon husgahan ng bayan kung si speaker ba ay patas ang pagtingin sa batas o may pinapaboran. This will be the test. At pag hindi siya naging patas, let us call them out. Alam mo, kalakasan ng bayan ng bawat Pilipino. Parating natin sa kanila yung sentimento natin dahil hindi naman pwede na porque kaalyado ka, protektado ka. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Para sa ulit detalye ng ating balitang national, matapos ang paglusob ng mga kapulisan sa mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ noong June 10, 2024, wala pa rin hinto ang panggigipit at pananakot ng mga otoridad sa mga taga-KOJC. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapatid Jason Rubrico. Kapatid Jason. Patuloy pa rin ang pananakot at pagbabanta ng mga otoridad sa mga misyonaryo ng The Kingdom of Jesus Christ, partikular na sa central headquarters nito sa Davao City. Yan ay matapos ang karumal-dumal na pag-atake ng pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group at Special Action Force ng Philippine National Police sa mga religious compounds ng KOJC noong June 10, 2024. Isa na nga riyan ang biglaang pagkakaroon ng mga checkpoints ng mga pulis na heavily armed sa labas ng Davao International Airport, sa Lyceum of the Philippines University at sa Landmark, mga lugar na malapit sa central headquarters ng KOJC. Nitong linggo, may presensya na rin ng mga highway patrol group sa mga nasabing lugar. Noong una, pag may mga checkpoint, you will feel safe and secured. Kasi normal naman talaga ginagawa nila yan. Pero sa pagkakataon ito, sinisingle out po tayo, bakit sila nagkakaroon ng checkpoint. Yung mga checkpoint, grabe, kahit kanto-kanto lang yan ng property po natin. Wala po silang ibang chine-checkpoint kundi tayo. Chine-check tayo, hindi yung security ng particular na lugar.
Nang tanungin ng SMNI News ang mga otoridad kung ano ang rason nila kung bakit nandun sila sa mga nasabing lugar, ito lamang ang kanilang tugon. Pero itong checkpoint dito, sir, para saan yung checkpoint? Ano lang to, sir, yung sa buhangin talaga dito yung ano, sir, yung nakatungka dito na checkpoint, sir. Balik kami, sir, ano lang kami dito, sir, parang area security lang kami, sir. Area security, bakit daw? Yun lang yung advice sa amin, sir. Wala rin sinasabi, sir, anong hinahanap? Hinahanap mga, ano ba, taga KOJC ba ang hinahanap? Wala man, sir. Ang buhangin lang yung katubatan na, sir. Assist lang kami ng traffic. Assist lang ng traffic? Assist lang po kami. Pero bakit dito lang sa, ano, sir, sa... Dito man kasi medyo... Landmark, pati dun sa, ano, sa may airport. Tapos kung pag-uusapan yung traffic, mas traffic sa downtown. Doon, sir. Kami, dito kasi kami Pero walang HPG din dun, sir, no? Wala din. Ibinahagi rin ni KOJC Minister Carlo Catiil na nagiging madalas na rin ang pagdaan ng mga dayuhan at maging ng mga lokal sa labas ng compound na nagtatanong ng mga sensitibong impormasyon. Nagtatanong, mga tanong pa naman na very obvious. Ibig mo yung mga tanong nila, kailan ba yung opening ng kingdom? Nagla-live pa ba si pastor dyan? Nandyan ba yung mga kingdom administrators? Pwede bang pumasok, magpa-pray over? Alam naman nila yung nangyari. Alam, nakabarikada nga tayo dyan, day and night. Day one. At ang iba niya ay nananakot naman at nambastos pa sa mga KOJC missionary. Pinoprovoke tayo dyan, no? Dumadaan-daan sila. Ano yung business mo? Mag-dirty finger ka sa amin. Ano yung business mo? Mabastusin mo kami. Dahil ba hindi kami bibigay sa pagpo-provoke nyo sa amin? Tinatakot tayo. Tinatakot talaga tayo palagi. Babiyay dyan, sisigawan ka, tatapunan ka ng granada. Wala rin hinto niya ang pagdaan ng mga patrol cars sa labas ng compound. At nito lamang isang gabi, sinimulan naman ng mga highway patrol group ang paninikit sa mga sasakyang maayos na nakaparada sa labas ng compound at inutos na tanggalin ang mga ito. Ang nakapagtataka ayon kay Catiil na bakit ginaganito ang KOJC compound na sa labas nga ng iba pang mga eskwelahan at establishmento sa Davao City ay doble-doble ang mga nakaparking. Natural, gagawin po yung parking area. Matagal na po kami dito, no, itong headquarters ng Kingdom of Jesus Christ. Matagal na lang ginagamit yan. Yung lugar na yan, pinaparkingan talaga ng Jose Maria College, mga estudyante, at the same time, mga kingdom citizens, at mga bisita pa at mga kumakain sa resort. Diyan po yung hilera na yan. Bakit sa pagkakataong ito, diyan lang kayo sumulpot at dali magbigay kayo ng ticket na ganyan without any explanation? Bakit? Ano bang purpose niyo? Para madali nyo lang kaming lusubin. Ikinatataka rin ng mga KOJC missionary ang ikinabit na CCTV camera sa pinakatuktok ng isang ginagawa pang condominium sa tapat ng religious compound kung saan nakatutok ito sa central headquarters. Paliwanag lamang ng mga engineers sa nasabing condominium project na ang CCTV camera ay para umano masecure ang kanilang perimeter. Sabihin nila na for perimeter. May perimeter ba sa pinakatuktok rooftop ng kanilang condominium na building? At saka hindi basta-basta yan na camera. Hindi lang yan for monitoring purposes. May face recognition pa at naka-direkta pa sa internet, yung Starlink. Sinubukan kunan ng SMNI ang komento ng security agency na may hawak ng nasabing CCTV. Ngunit tumanggi silang magpa-interview at sinabi na lang na tinanggal na ang naturang CCTV camera. Para kay Davao City District 1 Councilor at Chair ng Committee on Peace and Public Safety na si Attorney Luna Acosta, hindi tama ang ginagawa ng mga otoridad, partikular na ang mga checkpoints para gipitin ang KOJC. Ako as a lawyer, I believe that the PNP should act in accordance kung ano ang nasa batas natin. Kung ang nasa batas lang naman is may special circumstances para mag-set up ng checkpoint, yun lang ang gawin nilang basis. Huwag naman sila gumawa ng kahit anong rason lang para mag-set up dyan, para ipitin ang KOJC. Ayon ba kay Acosta, dapat sumunod ang kapulisan sa batas dahil sila naman ang unang nagpapairal dito. So kung ano ang nasa batas, sundin naman natin dahil ang PNP, kayo naman talaga dapat ang nagpapairal ng batas. Kung nag-overkill tayo dahil sa sitwasyon na ito, hindi na siya karapat-dapat, hindi na talaga siya tama. Dagdag pa ng konsehal, ramdam hindi lamang ng mga taga-KOJC ang panggigipit ng otoridad, kundi ng buong Pilipinas. Hindi lang ang mga taga-kingdom ang nakaka-feel nito, pati ibang Davaoenyo, pati buong Pilipinas nakaka-feel na parang sobra-sobra na ang ginagawa para lang dito sa circumstance natin sa KOJC.
Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, ako si Jason Rubico, SMNI News.